Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Diwata sa Gubat. Si Danilo ay isang mahirap na mga ngasong nakatira sa gubat. Tanging panghuhuli lamang ng mga hayop at pagbebenta ng laman ng mga ito ang kanyang pinagkakakitaan. Hindi ito sapat para sa kanyang asawang si Hilda. Lagi itong nagrereklamo kay Danilo dahil napakahirap daw nila. At kung alam lang niya na ganito ang kanyang kahihinatnan, ay hindi na sana siya pumayag na magpakasal kay Danilo. Masakit man sa loob ni Danilo ang mga sinabi ng kanyang asawa, ay mahal na mahal niya pa rin ito at laging nagsisikap sa pagtatrabaho. Isang araw, nang balikan niya sa gubat ang mga inilagay niyang patibong panghuli ng mga hayop, ay bigla siyang nagulat dahil isang babaeng diwata ang kanyang nahuli. Maliit lamang ito at may pakpak ng isang paru-paro. Wala itong magawa habang lumalapit sa kanya si Danilo dahil nahuli ito ng lambat. Manghang-mangha si Danilo. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Takot na takot naman ang diwata. Nagmamakaawa ito kay Danilo na siya ay pakawalan. At kapalit nito ay tuto pa rin ng diwata ang kahit na anong hiling ni Danilo. Pero mabait na tao si Danilo. Naawa siya sa diwata. Mabilis niyang pinakawala ng diwata nang hindi man lang humihiling. Nagpasalamat ang diwata at lumipad palayo. Kinuwento ni Danilo ang nangyari sa asawa pagka-uwi. Nagalit si Hilda dahil hindi humiling si Danilo. Binungangaan niya ang asawa at inutusang hulihin uli ang diwata. At pagkatapos ay hilingin na magkaroon sila ng magandang bahay. Masunuri naman si Danilo at iyon nga ang kanyang ginawa. Pero nahirapan siyang mahuli ang diwata dahil naligaw siya sa gubat. Nang mahuli ni Danilo ang diwata, ay sinabi niya na gusto ng kanyang asawa ng magandang bahay. Sinabi ng diwata kay Danilo na umuwi ka na, maganda na ang inyong bahay. Pinakawala ni Danilo ang diwata at umuwi. Maganda na nga ang kanilang bahay. Ngunit hindi pa sapat ito kay Hilda. Sunod naman ay inutusan niya si Danilo na hulihin ang diwata at humiling na maging mayaman. Yun nga ang ginawa ni Danilo. Pero mas lalo pa siyang naligaw ngayon. Nang mahuli ni Danilo ang diwata, ay sinabi niya na gustong maging mayaman ng kanyang asawa. Sinabihan ng diwata si Danilo na umuwi na sa bahay nila dahil mayaman na sila. Yun nga ang kanyang ginawa. Ngunit pag-uwi ni Danilo ay hindi pa din sapat kay Hilda ang kayamanan. Araw-araw ay inutusan ni Hilda si Danilo na hulihin ng diwata para makahiling. Ngunit pasukal ng pasukal ang gubat at parang hindi na alam ni Danilo ang daan. Pero pinipilit niya pa din na hulihin ang diwata para pasiyahin ang asawa. Hanggang sa hilingin ni Hilda na maging isang Diyos. Hinanap ni Danilo ang diwata sa gubat. Pero sa pagkakataon ngayon ay maraming mabangis na hayop na gusto siyang lapain. Hindi naman sumuko si Danilo. Nilabanan niya ang mga mapabangis na hayop hanggang sa magpakita sa kanya ang diwata. Nang hingi ng patawad si Danilo at sinabi sa diwata na tuparin ang hiling ng kanyang asawa na maging isang Diyosa. Pero iba ang sinagot ng diwata. Kinausap niya si Danilo. Sinabi niyang, lagi na lang para sa asawa mo ang mga hiling. Ikaw ba? Ano ang gusto mo? Sumagot si Danilo habang hinihingal at puno ng sugat mula sa pakikipaglaban sa mga hayop. Sinabi niyang, gusto ko lang maging masaya ang aking asawa.
Tinupad ng diwata ang hiling ni Danilo. Pinauwi niya ito at sinabing masaya na ang asawa mo. Kaya masiglang umuwi si Danilo kahit pagod na pagod. Ngunit hindi gusto ni Danilo ang kanyang nakita pag-uwi. Hindi dahil sa lumiit uli ang kanilang bahay at nawala lahat ng kanilang kayamanan, kundi may kasama ng iba, ang kanyang asawa. Dala ni Hilda ang lahat ng gamit niya at sumama na sa ibang lalaki. Nalungkot si Danilo noong una, pero naging payapa ang kanyang buhay at naging masaya kahit pa iniwan na siya ng kanyang asawa.